Putang ina. Tingnan mo kayo ngayong putang ng Dumlaw ka. Ano, wala. Nandoon siya nung pinatay. Nandoon siya, nag-uusap sa bago pinatay. Ilang beses, nakita nung SPO4 na nag-uusap si Dumlaw at saka si Santa Isabel. 3 beses. 2 beses dito isang beses dito sa parking lot ng malapit sa EDSA, sa Oval. Isang beses doon sa training service. Isang beses na naman dyan, bumalik na naman dyan sa Oval. Bago pumasok dito sa PCRJ para patayin. Nag-usap sila doon. Tapos ngayon, islang pa na English si Dumlaw kung interviewin. Kunyari, walang alam, kunyari, matino. Pa-islang pa. Tapos smile pa. Tapos kung kaharap ko, parang bata na hindi alam kung gagawin, parang gusto na gumulong sa sahig. Pero kung media kaharap, I was not implicated. I was not around when bila dumating itong BI, pinasok nila, nabulabog, pinas daw sa toilet yung asis. Sir, as the PNP chief, sir, how do you feel about this crime as heinous as this happened right within Camp Crame, right under your nose? Very, very angry. Very angry, very offended. And kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. And it happened sa loob ng Camp Crame. Kinuha nila doon sa Caloocan, dinala doon sa loob ng Camp Crame at doon pinatay. Kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa hiya. Yung hiya ako. Given what has happened, sir, can you still say that the drug war is under control of the PNP? Yes. Actually, that was not part of the drug war yung ginawa nila. Kaya sinasabi kasi nila na tukhang for ransom. Yung term naman na ginagamit na yung tukhang para masira yung ating war on drugs. Dahil yung tukhang is very, very effective. It led to the surrender of an accounting of about 1.3 million na drug personalities. Tapos gusto na ibagsak yung war on drugs, ginagamit yung tukhang for ransom. Wherein, itong tao na ito, it was not a tukhang operation. Gumawa sila ng warrant o arrest na piki, pinakita doon sa loob sa Koreano, para natakot yung Koreano. Matagal na itong ginagawa. Pero sir, yung suspect daw is part of the anti-illegal drugs group. Yung anti-illegal drug group, pero hindi siya involved sa tukhang operations. Yung kailang mga target ay HBT, yung mga high value target. Yan mga target ng anti-illegal drugs group. Ang involved sa tukhang operations, yung mga territorial units, yung mga regions, province, municipalities, cities, police stations, yun ang involved. Hindi itong anti-illegal drugs group. Kanila HBT yung kanilang target. Sir, ano po yung magiging parusa nyo dun sa mga polis na na-involved doon? One, administrative, sigurado yun. Ano po yung mensahe nyong matindi sa mga pulis na involved sa kidnap for ransom? Kidnap for ransom po ba nyo tinuturing tong krimen na to? At magkakaroon po ba tayo ng accounting o papa-audit po ba natin sa punerarya o dun sa ex-policeman na may-ari ng punerarya? Lahat po ng dinala doon na kinremate po na biktima ng mga KFR groups. Gusto mong bigay ko yung matinding warning? Sige po. Yung gusto mo? Opa. If I have my way, papatayin ko kayo mga pulis kayo na mga kidnapper. If I have my way. But I cannot do it because that's illegal. Pero ako, bilang isang Pilipino, bilang isang chief ng PNP, gusto kong patayin yung mga pulis na yan, mga sindikato na yan. But I cannot do it. That's illegal. Sir, yung yung sa punerarya po, ipapa-audit o magkakaroon po ba ng accounting dun sa mga naging biktima po na kinremate, yung mga biktima ng KFR groups ng mga police? That is why in-apply namin na search warrant para ma-search properly yung punerarya at saka yung crematorium na yun. Kasi magkahiwalay ang area eh. Iba yung location ng punerarya, iba yung location ng crematorium nila. Pero isa lang may-ari. Matagal na lang itong ginagawa. So, sir, last na lang.
Sir, may coordination po ba tayo sa mga LGUs tungkol po din sa pagbibigay ng mga permit o lisensya dun sa operation ng mga punerarya, crematorium, para po ma-regulate kumbaga o maiwasan na maulit yung mga ganyan insidente? I think meron namang batas yun sila sinusunod sa pagkuha ng permit at saka yung mga visitorial powers ng LGU. Meron maaari silang mga visitorial powers na Inspection. pwede lang inspeksyonin yung mga crematorium kung sino yung pinagkikrimit dyan. Baka mga body of the crime na yung pinagkikrimit nila that would lead to the non-solution of the crime. Joseph. More diagram, sir. Can you provide us more details, sir? You said pinatay sa Camp Crame-San sa loob. Tapos, tama ba na si Santa Isabel mismo yung Sumakal. Oh. Can you narrate, sir? Yung Testimony ito ng isang pulis na kasama niya doon na naguyo niya. May dalawang pulis na sinabihan niya na sumama na kayo dahil sa lakad ito. Cleared ito kay director at cleared ito sa ating team leader na may team leader sila na isang Colonel Dumlao na abogado. Cleared ito. So itong dalawa naman naniwala na talagang sanction ng EIDG yung lakad na yun, sumama. Okay. Sumama. Kaya alam na yung buong istorya. Pagkuha, pagdala doon sa loob ng krame, sakal, Sino sumakal? si Santa Isabel. Santa Isabel. Pagkuha ng pera, pagkuha ng ransom. Kami naman, yung EIDG, yung AKJ, nalaman yung kaso, tapos na, namatay na kidnap na, napatay na kakuha na ng ransom money. Mga ilang days pa bago na-report doon sa anti-kidnapping group. Kaya medyo delayed din ang pagpalok na sa kaso. Sana kung naka-audit ka agad yun bago nagbigay ng ransom, mas maganda sana ang resulta. Pero that's water under the bridge na. Wala na, patay na yung victim. Sir, Wait, sir, si Joseph, yung relax abo, na muna. plinash dun sa toilet ng funerary or sa kaya? Hindi, narinig ko lang yan sa news ng Juan dahil sinabi nila, di ba, habang kumukuha kami ng ang anti-kidnapping group, kung naghintay ng lumabas yung search warrant doon sa punerarya at saka sa crematorium, kasi si Santa Isabel nag-surrender doon sa NBI. Opo. Siguro, feeling niya, safe siya sa NBI, dahil sa amin talaga, hinahabol namin siya, galit na galit kami na sinira niya yung pangalan ng PNP. Meron siyang kaibigan na NBI agent, nakasama niya sa krimen na yan, at saka asset ng NBI, nakasama niya, ngayon kasama niya yung pinala ng kaso, na nasa NBI, kaya doon siya nag-surrender. Feeling safe siya doon dahil may kasama siya doon. Pero we don't know for a fact, sir, na plinash nga yung abo? I don't know, but narinig ko lang sa report sa news na Finlas daw nagpanic daw yung nagpanic daw. But tinawagan ko kasi yung NBI director, hindi ko pa nakontak, hindi pa nakasagot sa tawag ko. So just Then, one last. Gagawin daw state witness si Santa Isabel? Ha? Gagawin daw state witness? Sino maggawing state witness? Lumulong sa DOJ? NBI. Anak nyo baka Balita pa lang, sir. paano nagawin state witness yung pinaka most guilty? Paano nagagawin yun? Dexter? I don't think so. You don't agree? I don't agree. I strongly agree and I will protest kung gagawin nilang state witness yung gago na yun. Dahil yun ang pinaka... Ha? Strongly disagree. Strongly disagree. Okay. Okay, Dexter. Di lang disagree kundi protest. Magpuprotest ako pag gawin nila yung kwan. Tawag yun na sa ano? Ha? Dexter. Napakasarap naman ang buhay niya, no? Pagkatapos ay mastermind yung sindikato, yung krimen, tapos ngayon magpa-state witness siya. So sir, so ibig sabihin kumbinsido ko kayo dahil ayaw niyo siya maging state witness, kumbinsido kayo na siya ang pinaka-head ng grupo at Yes. siya yung most guilty at wala nang ibang mas matataas pang opisyal sa kanya. Yung merong mataas na sinasabi natin, yung retired na parang amo-amo niya noon, na nagtitrain sa kanya kung paano mag-kidnap. Yung retired na police na barangay kapitana na lumayas ngayon lumayas na doon sa Canada. Pangalawa sir, other topic lang. Binanggit ni Pangulo na nag-usap kayo ni Luot nung pumunta sila dito sa Malacanang. Ano po yung napag-usapan at ano yung mga napag-desisyonan? Dahil madalas may binabanggit si General Luot. Gusto ni General Luot, nung narinig niya yung
galit ni Presidente, binabanggit yung pangalan niya, harapan ng mga mayor. So, nandun din siya, kasama siya, dahil mayor siya ng Visayas, di ba? Cebu. Gusto niya na through me, kakausapin niya si Presidente at mag-explain siya sa side niya. Eh, sabi naman ni Presidente, no, hindi ko siya harapin. Ayaw ko makipag-usap sa kanya. JP Dandina. Sir, meron pong statement from the South Korean government na they want an explanation dito sa nangyaring KFR incident, sir. Anong message niyo po sa South Korean government, if any, sir? I am very sorry na nangyari itong krimen na ito. At mga tao ko pa yung involved. Kung kanila sa Korea, yung kanilang customs and traditions na doon na magharakiri sila pag sobrang iya. Ako hindi ko kayang gawin yan dahil masakit yan pag gagawin ko. Gusto ko lang matunaw. Gusto ko lang mag-disappear dito sa mundo dahil sa iya. Dahil sa ginagawa ng mga tao ko. I will give them the proper explanation in due time. Anyway, dandahan naman namin ini-explain doon sa wife at saka nung ambassador any update, any development regarding the investigation of the case. Dandahan naman silang in-update. But we will give the whole explanation after everything is done. Sir, on another topic lang po sana. Sir, were you there dun po sa talk with the governors ng Presidente kanina? What was his mood? Ano pong specific instructions ng Presidente? The same message that he delivered to the mayors, he's appealing to the governors na tulungan siya sa war on drugs. Napagkita hindi kaya yung ganun kakapal na mga list. Pero sir, may nabanggit bang governor in that event na nandun ngayon sa traffic? Hindi siya nagbanggit, basta sabi niya, basahin na lang niyo ito, itong kapal na ito, tingnan niyo kung nandiyan yung pangalan niyo. Yun ang sabi niya. Sir, Okay. sir, kasi Last sa question. mayors daw merong instructions na I will order the chiefs of police to kill you. Eh, dito sa governor, pag hindi ba sumunod, anong bilin ng Pangulo? Wala naman, nag-appeal lang siya. Hindi, nag-appeal siya sa governors na tulungan siya sa problema natin sa droga. Paano paraan, sir? Paano paraan? Yung use their powers, yung kanilang gamitin lang yung resources nila para sa war on drugs. Gamitin nila, yun ang appeal. Marami sila sir pumunta. Marami. Stacy. Ilan yun? Sir, pero walang sort of warning, hindi napagalitan na, like, gaya na sinabi ni speech na kanina, kung sa area nyo, maraming drug crime, ibig sabihin, you must not be doing your job. Nandun ako pero baka mamaya I'm not at liberty to disclose everything. Baka mamaya hintayin na lang natin yung kuha niya. Okay lang, sir. Okay lang sa inyo. Okay lang sa inyo, ha? Mamaya masabihin lang na hindi naman ako spokesman ng Malacanang. Mamaya sabihin. Takot po yung mga governor sa kanya kanina. Ano reaction ng mga governor nila? Ano reaction po ng mga governor? Tumatawa pag nagluloko si Presidente. Pero yung iba, seryoso naman sa start pa lang. Pero meron na doon sa listahan, so na nagpunta doon. Meron na Nag-handshake mo sa akin, ha? Compare mo na lang yung mood dun sa mayors, dun sa governors. Ano din kayo sa mayor? Magkapareho lang ba yung mood dun sa governors sa mayors? O mas kuhan siya dito sa mga gobyerno. Kasi ilan na bang gobyerno na nabalita na involved? Mas kalmado at more on appeal, not more on threat na papabaril ko kayo sa chief of police pag ayusin. Walang ganun. Anong meron sir? Marami rin pong mura yung speech na kanya. Kunti lang. Kasi hindi kagaya sa mga mayor, mas marami talaga mayor na involved, di ba? Kasi mas marami. Last question na si Benji, ha? Last question na si Benji. Sir,
Doon sa narinig ninyo, doon sa Department of Justice, na pwedeng gawin siyang state witness itong si Santa Isabel, ano po ay yung susunod ninyong hakbang ngayon, sir, na narinig niyo yun? Tatawagan ko yung NBI o kung sino gumawa ng investigation na yun. Kausapin ko sila. How come gawin yung state witness yung most guilty? Baka mamaya ano-ano pinagsasabihan doon sa NBI na trying to save his ass. Sabihin niya, ako ang least guilty, most guilty. O, ito na. Tumawag si SOG, di daw totoo gawin state witness. Kayo eh, inunahan nyo kasi. Inunahan nyo yung Naka-live tayo, sir. Naka-live tayo. Naka-live ito? Oo, naka-live. Sir, sorry. Secretary of Justice, sir. Sorry, dahil nag-react lang po ako sa itong media, sir, pagalitan mo, sir, dahil sila nagsabi na kung daw, gawing state witness. O tumawag si Isoji, hindi daw. Totoo naman talaga, hindi talaga siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat. Siya ang most guilty, tapos wagit siya Last gawin. question na talaga. Sir, ito pa. Sir, reaction na sa Human Rights Watch kasi sabi nila, yung pagkamatay daw ng Putin Mrs. ibig sabihin daw, indicator na yun na may breakdown ng rule of law under the Sige lang, ulitin mo. Human Rights Watch. Ano? May breakdown na daw ng rule of law under the administration. Bakit daw? Totoo po ba? Dahil sa pagkamatay daw po ng Korean na ginagamit daw. Bakit ngayon lang ba napatayan ng Koreano? Panahon lang ni Presidente Duterte? Di ba ang daming namatay doon? Ibang pulis yung programa ni Presidente para excuse. For all you know, magplangkahan tayo, mas maraming krimen ginawa noon pa sa hindi pa panahon ni President Duterte, yung mga pulis sa sindikato na yan na hindi nalalaman dahil yung liderato ng PNP hindi gano'ng katindi yung paghahabol, pag-internal cleansing ng kapulisan. Sorry po sa mga nagdaan at si PNP. Sorry po. I don't mean to offend. Hindi man din sila magtapang-tapangan kung wala silang presidente na back up na gano'ng katapang rin na presidente. Ako, si PNP lang ako. Ganun ba ako kasiga maghabol ito sa mga sindikatong pulis, itong mga iskalawag na pulis kung wala akong presidente na back up na nagsasabing go ahead, back upan kita? Ganun yung dilema ng mga previous leadership ng PNP. Wala silang presidente na gano'ng katindi ang back up. Pero kaya hindi nalaman itong mga ganitong krimen. Sir, pero ang sinasabi ng Human Rights Watch, yun daw po yung ginagamit na excuse ng ibang pulis na nagiging involved sa crime. Yun daw ang ginagamit na excuse na nabaka pa naman sila ng Presidente. Ay, hindi. Alam man naman nila na may tama sila pag sila nagloko. Babakapan sila kung tama ang ginagawa nila. Pero malilintikan rin sila kung may ginagawa silang kalokohan. Hindi po namin itutuloy dyan. Never. Otherwise, hindi na lang kami magpulis dito kung pati yung kalokohan, isipin mo naman, pati kalokohan na ginagawa ng pulis, ikonsente mo. Hindi pa pwede yan. Ano mangyari sa Pilipinas? Saan na-brief niyo si Presidente tungkol dito sa kaso? Yes po. Ano po sabi ni, any specific instruction from the President regarding this incident? Amin na lang yun. Amin na lang yun. Basta, galit siya, galit. Galit sa Presidente, galit. Okay, thank you, PNP Chief Ronald.